We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon mga puso, ining 1 Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan ng Katungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga puso, masobra 10,000 ka mga magpamilya sa Western Visayas ang nahalitan sang epekto sang mamunog nga pag-ulan nga nagtuga pa sang baha. Tubig baha sa pila ka mga lugar, wala pa nag-subside. Mga apektado nga residente nagaaligmat sa gihapon apisar maayo na ang tiyempo. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Halawod Norte, Zaraga, Iloilo. Daryl? Adrian, kay talalupang doon ang halit nga ginbilin sang mamunog nga ulan sang nagliligad nga mga inadlaw tubtub kagabi kagang epekto sini padayon pa nga ginaantos sang pila ka mga residente tubtub subong. Sa datos gikan sa RDRMC6, naglabot na sa 10,580 ka mga pamilya o kung 44,052 ka persona gikan sa probinsya sang Iloilo, Capiz, kag Negros Occidental ang naapektuhan sang pagbaha kag landslide kasunod sang pag-ulan tugas sang LPA kag ITCZ. Apisar nagbutlak na ang adlaw kaina, may mga lugar sa gihapon nga mataas ang tubig. Kaangay na lang diri sa barangay Libong Kugon, Saraga, Iloilo. Gani kalabanan sa mga nagalabay nga salakyan ang mga dalagko lang. Na mangkot-mangkot ka na para nga way delikado sa pagtabo ko. Okay man kaya man. Do ta tuhod puguray. Ang pila ka pumuluyo bisan pa nag-init ng tiyempo padayon sa gihapon nga nagaaligmat. Gulpi lang din sang agaron. Ngala kami sang panto mga kagahon na grabe ng tubig. Way kami katurog, bantay kami katubig. Ari na diri sila dito kog paturog sa babaw. Si Manang Emma naman, temporaryo nga ginpatiner sa iya balay ang mga kakilala nga nabahaan. Taga-diriya ila, ba tubi o. Ang kabataan nila, pangano nila, to kay taga-lumapaw na wala na higdaan. Diri sa Banwasang Dingle, may mga nagkalahapay nga tanong. May mga kudalman nga nagkalatumba matapos ginagyan sang baha. Ang ugsaran ni Manang Maylin sa barangay Likuan na puno sang layon. Grabe ang luta kagang ang hiko. Mo pa lang kami kapanghimo sa amon mga baakwan nga mga trapo pala na ang amon nga mga gamit dong si babaw mo pa na namo papanaog naman. Pagsaysay pa sang iya nga bana, naglangoy pa sila sang iya nga bata agud masekyar ang ilang nga balay. Kaya ng bata namon nga kataas sina pero lampas pa na ang naglangoy kami lampas pagit ang tubig sa ulo niya mo. Diri naman sa barangay Tabugon, highway lang ang nagaseparar sa balay ni Melissa kag sang nag-awas nga suba. Ang mga panapton kag iban panila nga gamit sa balay na puno sang layon. May mga kasapatan man kuno sila nga ginanod sang baha. Gani sa karon, nagamantiner ang mga ini sa kung ano pa ang mapuslan. Ang nahimos namon, mo dyan, nabahaan kami, hindi ginapuslan kami. Siyempre Kasi ang tawon mo man, tama ikanamo ka pigado, gid ma'am. Yung kutsara namon, puro lalayon, tanan-tanan ako. Kate, ang mga pamilya nga nagpadulong sa evacuation center ang amat-amat na nga nakabalik sa ila sini nga mga panimalay. Sa subong padayon pa nga ginatipon sang RDRMC6 ang dugang nga datos angot sa ginbilit nga halit sang LPA. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento. Mapu sa 20 naman ka mga LGU sa Western Visayas wala nag-resume sang klase sa buong adlaw. Pila ka mga eskwelahan, apektado sang pagbaha. Yaring balita nga itong gintutuka.
May 20 ka mga local government units sa bilog nga rehiyon ang nagsuspende sang klase sa buong adlaw sunod sa Department of Education Region 6. Sa ila datos, 2 ka LGU sa Capiz ang wala nag-resume sang klase sa buong adlaw. 4 sa Antique, 1 sa Guimaras sa Iloilo City, 7 sa probinsya sa Iloilo, kag 5 sa Negros Occidental, lakip ng Bacolod City. Apa ang bangod wala naman sang ulan para sa ibang estudyante, kaangay nga rehimo ini nga long weekend. It feels bad. Why? Init. No class. Because of the bagyo? Yes. So, hari ka mo disubong sa NGC. What are you doing? May mo project. Basket kag may tambayan rin. Hindi maayo nga wala klase subong kay wala kami may matunan sang mayo. May mga balutuhan nga apektado sang pagbaha. Kaangay sa Barago Elementary School 1 nga ginbaha ang school grounds. Ban nga purok binaha man to, sir. Pagkaabot din nila sa eskwelahan. Baha man gyapon. Lay ang tubig hindi mo magwanan mo. Sige nga dalo mo na ng dao. Pa madanlog sila be kung maano sila hindi balaan kung may mga buho da. Kahapon, nagpadulo na sa eskwelahan ng City Engineering Office ang tutukan ang sitwasyon. Ang Mambugsay Elementary School sa Bano sa Kawayan, ginsulob man sang tubig baha. Samtang gin-reconnect na sa Senecong kuryente sa napulo ka mabulutuan sa Bacolod City nga ilagin pang disconnect bangod sa unsettled payments sa syudad. Paunang 1.5 million pesos para sa masobra 51 ka mga eskwelahan nga ginabayaran sa LGU ang monthly bill ang itugyan nga bayad sa Seneco. May ginapoint man yung coordinator ang LGU, Seneco kag DepEd, agon malikawan ang ginapahayag miscommunication. Rason nga hinali na dulaan sa kuryente ang pulo ka mga bulutuan sang nagligad adlaw. Possible it's 1.9 ang isa ka month. We're just talking about 1 month pa lang nabayaran. 1 month na lang ang aton nga wala pa masettle. Based on the billing statement kung may pa masubmit. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Porsyon sang dalan Isnart Arroyo nag-usmod. Mga motorista kag nagalabay nagakabalaka sa sitwasyon. Si Thessalonia Ordales nakatutok. Sa dinikada na nga trabaho ni Tatay Danilo bilang jeepney driver, tumalagsahon na lang siya makabatyag sang pagtayog samtang nagadalaga ng salakyan na ginamaneho. Ini ang kun may linog. Apang sininga si Mana, iya na eksperyensyahan ng masaming pagtayog. Kung maglabay ni sa porsyon sang ginsangan sang dalan ni Snard, kag Arroyo Iloilo City proper kung sa din, talalo pang doon nga nagausmod na ang porsyon sang dalan. Doon nag-uyugan nawagan ko lang yung sa gobyerno, i-lookout nila da kung anong mayo na. Kung ano ang nila nga ma-medyo na kay base delikado sa amon da. Amo manining na batyagan sang driver nga si Junjun. Magluwa sa pagtayog, ginakabalakan man sini nga daw mahumok na kuno ang duta sa lugar. Delikado para sa amon man may mga pasahero kami mo. Ang mga nakalabay nakatalupangod man sang pagusmod sang duta gani nagalikaw na lang ang mga ini. Nagtaklado ang dalan, medyo nagusmod gamay. Tiga ulan la ma'am, siyempre ang tubig la ma'am ang duta gusbod man to sulod sige man de kwansang dalan. Base sa inspeksyon sang Iloilo City PSTMO, nakitaan nga ang porsyon nga nagusmod nahamtang malapit gid sa ginakayo nga drainage, rason nga madasig maghumok ang duta. Sa may porsyon ra nga drainage, so siyempre may halo, so siguro ang iban nga duta no posible no nga ginaanod na sang tubig. So kakadto dito sa drainage. So amo na nga nagakatiphag siya. No? Bilang temporaryo nga solusyon, suno kay kunlogin paulaan na sang kontraktor sang ginapatindog nga building malapit sa lugar ang buho agud mapunggan ang dugang pangapagusmod sang dalan. Para sigurado nagkikita nga hindi nga magtabo liwat. And although naka-schedule mo na sa repair actually no ang drainage ang dalan sa portion sang Snart kag sang Arroyo ang kanto nga na i-repair na sa kontraktor no sa July. Temporaryo na nga ginpasariduhan kahapon na ang dalan kagulaton pa nga magmala ang ginbuhos nga semento antis liwat nga buksan sa mga motorista ang dalan. Upod kay Cirilo Renduque, Thessalonia Ordales, 1 Western Visayas. Mga puso, 390,000 doses naman sang Bivalve vaccine nga ginapahayag makapahaganhagan sa epekto sang Omicron, kagiban pa nga sa variants ng COVID-19 na tala na nga mag-abot sa Pilipinas. Mga pumuluyo ang residente interesado ayhan nga magpabakuna sini. Yaring balik ang itutugan ni Daryl Marie Sarmiento.
Ginpahayag sang Department of Health nga aprobado na sang Food and Drug Administration ang emergency use authorization sang bivalent vaccine. Target sang ini nga bakuna nga mapahaganagan ang epekto sang Omicron variant kag iban pa nga sub-variants ng COVID-19. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, natalana nga mag-abot sa pungsod sa katapusan sang Mayo ang 390,000 dosage sang nasambit nga bakuna. Wala pa sang may ginhatag nga impormasyon kung ano ang mga lugar nga makabaton sang ini nga bakuna. Apang ang mga pumuluyo ready ayhan nga magpatublok sini. Kaangay na lang sang 76 anyos nga si Nanay Jovita, isa sa makabig priority age group sa mga dapat mabakunahan sang COVID-19. Para sa iya, hindi na akong papakuna rin. Katupag ipabakuna ko nga sa hambala nga sa anak kasi nyo gato. Way ako biti na batyag, anay nga na pabaksing ako, nalanding ko sa doktor. Hindi. Amo man gyapon daw. Basta hindi normal man, wala man may ano. Wala pa sang kumpirmasyon gikan sa DOH-6 kung may alokasyon ang rehiyon sang bivalent vaccines. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Ilonggo lawyer ginpangita gid sang proctor niya sa exam agud ipanginbulahan. Mga inagyan niya sa law school tubtub na kapasar sa bar exam. Hibalo unta sa pagtutok ni Thessalonia Ordales. Pagkatapos ng oath-taking ni Attorney Ramon Villanueva Jr. sa tinalagdan ng May 2, 2023, nakibuti ni isang may nagsinggit sa iya pangalan. Kasi iya pagbalikid, nakita niya si Miss Judith Tolentino, ang nagserbing ang proctor niya sa adlaw sang bar exam. Sunod kay Attorney Ram, bisan wala pa nabala ng results sang bar, gin-congratulate na siya ni Miss Judith. Nung tatapos ako, umalis na ako, lumabas na ako ng exam room, then hinabol niya and she hugged me and told me na see you sa oath-taking ha. So, it was really amazing. Wala ginaglawom si Attorney Ram nga pangitaon gid siya ni Miss Judith sa tanan nga mga nagkuha sang bar. Isa si Miss Judith sa mga tao nga una nga nagpati sa iya. Gani promise ni Attorney Ram, hindi niya gid ni pagkalimtan. Kung balikan siniya ang mga inagyan nga kabudlay samtang nag-eskwela sa law school malayo sa pamilya, hindi makapati si Attorney Ram nga at last iya tanan ni nalampuasan. Law school talaga requires a lot of time talaga to study. Luckily, I'm good in time management skills. So, sacrifice ko lang nga, nag-eskwela ako sa Iloilo alone while my family is in Manila. So, si Attorney Ram ang tumandog sang San Vicente Haro 2018 sa nag-graduate ini sa West Visayas State University sa kurso nga Political Science kag 2022 natapos niya ang pagtuon sa law sa Central Philippine University. Thessalonia Ordales, One Western Visayas. Wasak ang ulo sang 13 anyos nga lalaki matapos maipit sang truck sa tunga sang highway sa barangay Poblacion, Bilison, Antique. Ginkilala ini kay Juan Carlos Galliano, residente sa nasambit nga barangay. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan antes ang aksidente, may nakakita pa sa biktima nga nagalakat sa dalan. Na-identify naman sang kapulisan ang driver sang truck nga ginkilala kay Jose Reynaldo Galliano, 50 anyos. Nagdiretso sa balay ang salakyan nga ini matapos na disgrasya sa barangay Lawaan, Rojas City, Capiz. Ginbawian sang kabuhi ang driver nga ginkilala kay Police Captain Cicero Lusterio, 47 anyos. Tumandok ini sa Misamis Oriental apang na-assign sa Capiz Provincial Police Office. Ginapayag nga gikan sa syudad sang Rojas ang salakyan kag posible nga nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga nagdiretso ini sa mga kahoy kag balay sa kilid sang karsada. Nagdiretso sa kalog sa bahin sa barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental ang jeep nga ini matapos ginapayag nga nadulaan sang kontrol ang driver sang ini ang nag-overtake sa ginasundan nga tricycle. Nakaangkon sang pilas ang 15 tanan ka mga pasahero, lakip na ang konduktor. Yara naman ang mga ini sa maayo nga kahimtangan. Nagsungka naman ang driver sang jeep nga ginkilala kay Zalde Bendita, 36 anyos nga residente sang barangay Kamingawan sa Amuman nga syudad.
Mga kapuso, finally, mahibaluan ta na kay sino mga kamot makado mga hiyas ni Urduha. Sa ulihing gabi sa finale, si Hara Urduha may atubangon nga dako nga pagtilaw, agud maproteheran ang nasakpan sa tawalisi. Sinubala sa Team Urduha kag bounty hunter sa makakuha sa mga hiyas ni Urduha. Paano ay proteheran ni Urduha ang iya nga mga hiyas? Ululupod ta nga lantawon ang finale sa mga lihim ni Urduha karon sa gabi na sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Duha ka adlaw anti sang highly anticipated launch sang Voltes 5 Legacy, ginflex si Direct Mark Reyes sa Instagram ang gamay nga throwback sa ila first shooting day. Makita ng photo sa set ang pet sa sini May 27, 2021. Sino kay Direct kadamo sa mga pagtilaw ila pinasang nagabot ng COVID-19 pandemic. Makitan sa photos ang Voltes 5 program manager nga si Helen Sesek kag executive producer Darlene Torres with actors in costume Epi Quizon, JZ Gonzalez, Liza Lopez kag Martin Del Rosario. Hashtag they've gone a long way since then. Nalipay man si Direk nga naging successful ang Voltes 5 Legacy the cinematic experience kung sa na feature ang first 3 weeks ang live action adaptation. Can't wait na bala mga kapuso? Mag-let's vault in kita po si Steve Armstrong, Big Bird, Little John, Mark Garden kag Jamie Robinson sa World TV premiere sa Voltes 5 Legacy sa Lunes na May 8 pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, isa naman ka barangay tanod nga ginapatihan na lumosa sa sapuan sa kilid sang creek sa Libacaw, Aklan. Samtang babae nga ginapatihan na anod sa suba sa Banwa sang Kawayan, Negros Occidental padayon nga ginapangita. Nakatutok Irene Pedreso. Wala na sang kabuhi isang nasapuan ang lalaki nga ini sa kilid sang creek sa barangay Agmailig, Libacaw, Aklan. Ginkilala ini kay Tranquilio Nagrama, 62 anyos kag barangay tanod sa nasambit nga barangay. Sunod sa Libacaw Police, antis magpauli, nag-inom-inom pa ang biktima. Posible nga bangod babaskog ang daludo sang tubig sa suba sang iniyang naglabay. Ginanod ini kag nalumos. Padayon nga ginapangita ang 50 anyos nga babayi nga ginapatihan nga naanod sang mabaskog nga daludo sang tubig sa suba sa barangay Gihulngan, Kawayan, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, nagapaligo sa suba ang wala pagin pangalanan nga babayi. Upod ang abyan sini sang hinali nga nagulan kag nagbaskog ang daludo sang tubig. Pagpanghangkat sunod sa kapulisan sa ila operasyon ang malain nga tiyempo. Isa ka bag-o bunag nga lapsag nga lalaki ang nasapuan sa isa ka tapasero. Alas 6 kay inasang aga sa katubuhan sa Sheda Claridad, Sagay City. Sunod sa kapulisan, nabatian sa tapasero nga may nagahibi nga lapsag. Rason nga iya inigin pangita. Nagatabid pa ang umbilical cord sang lapsag sang ini ang nasapuan. Patimaan nga pila palang ka oras ini nga ginbata kag ginbilin sa lugar. Pagkakita sang tapasero, tawag niya dahil ang rescue kag gidala sa hospital. Di subong ma'am, ang bata gintagaan sa antibiotic for preventive measure ma'am kay unsterile di ang environment ma'am kay sa tubuan siya nakita. Ginatatap ang lapsag sa ospital kag natalana nga itugyan sa DSWD. Padayon pa nga ginaimbestigaran kung sino ang ginikanan o kung nagbilin sang lapsag sa katubuhan. Upod Gerwal Banggoy, Irene Pedreso, Western Visayas. Mga suga sa Iloilo Esplanade kag mga plaza sa Iloilo City timprano nga patyon agud makakinot sa kuryente. Duga nga pulis iga-deploy para magbantay. Si Thessalonia Ordales nakatutok. Ginumpisahan na sa Iloilo City Government ang mga tikang agud makakinot sang kuryente kasunod sa nga sudasod nga power interruption sa kabahin man sa Executive Order No. 49 nga ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas. Ang street lights tubtub na lang alas 4 sang aga ang siga sa Maylong alas 6. Ang mga suga sa Iloilo River Esplanade alas 11 sang gabi pa lang patyo naman. Samtang sa mga plaza alas 10 sang gabi pa lang wala naman sa mga suga. Sino kay Iloilo City Enro Head Engineer Neil Ravenada ko gidang makinot sa kuryente sa pagpatuman sang nasambit nga pagbago sa oras ang pagpatay sa mga suga. Apang pagathag sini may suga man nga gihapon nga mabilin. There should be security lights sa atong plaza so that hindi ma-compromise sa vandalism kag magpangawat aton mga kuryente sa area.
Magadugang man sang kapulisan nga magapatrolya sa nasambit nga mga lugar agud masiguro nga wala na sang krimen nga matabo, ilabi na sa kagabihon kagagahon. Halimbawa dyan sa Esplanade, pag pinatay mo yung ilaw at mayroong nagja-jogging dyan, malaki ang chance na mag-strike dyan yung mga kriminal, no? Like for example yung mga smuggling. Thessalonia Ordales. 1 Western Visayas. Mga puso, ginapatihan naman miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro nga nagluntad sa Himamaylan City sa Negros Occidental na kilala na. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso. Positibo nga ginkilala sa iyang mga himata ang lalaki nga napatay sa enkwentro sa tunga sa militar kag mga ginapahayag miyembro sang rebelde nga grupo sang Miyerkules sa Barangay Buenavista, Himamaylan City. Ginkilala ini kay Crispin Tingal Jr., 36 anyos. We waited for the family to identify at yung mga former FRs natin to identify yung patay na NPA kahapon. And he was identified as Crispin Tingal alias Padon. Member siya ng SDG ng CN2 ng KR Negros Cebu Bohol City Hall. Ginpahayag sa militar nga na-clear na ang encounter site kag hilway na nga makabalik ang mga residente. Rason nga amat-amat naman nga nagbalik sa ilang mga puloy-an ang mga naapektuhan nga mga pumuluyo. Kahapon mayroong reported na mga nag-evacuate but as reported by the CEO ng 94th IB ay bumalik din agad yung ating mga evacuees. They were assisted naman ng ating LGU and assured ng ating mga tropa na nakabalik sila dahil safe naman na yung kanilang mga lugar. Nagpasalamat naman ang militar sa nanging kooperasyon sa mga pumuluyo nga nag-report sa mga ginapatihan rebelde sa lugar. Upod Keruel Bangoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Matapos ang masandukot nga pagpasundayag sang abilidad sa NCAA cheerleading competition, bago nga henerasyon sa mga pep squad na bunag. Si Julius Belacaol nakatutok. Halin sang ginpatigayon sang NCAA ang cheerleading competition sang tuig 2004. May pila palang ka pep squads nga sama-sami, abanse sa iban. Isa na diri ang University of Perpetual Health System Delta Prep Squad nga may 14 ka kampyonato. Amo man ang Arellano University Chief Squad nga nagdaog sang season 92, 93, 94 kag sa bagulan natapos nga season 98 cheerleading competition. Gani hindi na makatilingala nga number 1 kag 2 ang Chief Squad kag ang Prep Squad. Ang manaming nga sorpresa amo ang pagkuha sang Letran Cheering Squad sa 3rd place. Nga katapusan pa nga nagdaog sa medalya sa cheerleading sa 2011. Galing tayo sa pandemic so yung mga bata hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan. So hindi lang namin sila hinanda in terms of skills, no? Aside from that, hinanda namin sila emotionally, mentally, and the most important part is spiritually. Ang tanan nga partisipante sa season 98 cheerleading competition, matinlo ang routine, dululungan ang hulag, kag makitaan gid sa ilang mga nawong ang kalipay sa pagbalik sang kompetisyon, makaligad ang malawig nga bakasyon tungod sa pandemya. Ultimo nga Golden Stags nga madugay na nga wala nagpasakop. Game on man sa season 98. After 10 years na nawala yung San Sebastian sa cheerleading competition, ngayon lang babalik. So, sobrang dami naming bago as in all of them are new. Base sa performance sa mga NCAA Pep Squad, mahambal nga nagabot na ang bago nga henerasyon sang cheerleaders nga magapasanyog sa kompetisyon kag magapasikat sa NCAA sa patag sang cheerleading. May pakita lang namin, may showcase lang namin yung talent ng bawat isa sa magandang routine, mag-enjoy lang yung mga manonood. Julius Belacaol, 1 Western Visayas. Mga puso, tatlo naman ka mga dalago at transport group sa Bacolod City nagpahayag nga magapatigayon sang untat biyahe sa Lunes. Yaring balita ang atong gitutukan. Preparado na ang ginhugpong opersa sa Negros Bacolod Transport Coalition, United Negros Drivers Operator Center, kag Bacod Incorporated nga ikasa ang untat biyahe sa Lunes, Mayo 8. Ginapahayag nga mag-aupod man diri ang mga progresibo nga grupo kaangay isang kilusang Mayo 1 kag Bayan Negros. Kapin 500 ang ginapaabot nga magapasakop sa hublog protesta sa tubang sang Government Center agon ipanawagan sa Bacolod City LGU nga ipadayon ang pag-issue sa Provisional Authority sa Public Utility Vehicles agon makabiyahe sa tunga sa modernization program sa National Government.
Apang pag-ako sa isa sa mga nagaproponer sa strike nga si Noli Rosales. Ginakibang ini. Bangod, kangay nga nakulbaan ang pila sa ila matapos gintawag sila sa kanay chairman sang bagong alyansa makabayan sa Isla sang Panay nga si Jeffrey Celis nga mga taga-suporta sang New People's Army. Manino isa ini karintaging kay ti ginahambal ya direng undo kag ang bayan isa ka katapo sang CPP-NPA. So isa naman ini no kapagpatalang sa aton nga mga driver kag operator para hindi magupod sa Mayo 8 sa aton panawagan nga untat biyahe kag protesta dito sa NJC. Kabahin na subong sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict si Celis. Sunusiya, desidido ini nga pasagad sa kaso sa De Rosales sa ginapasuni pagpangsabotahe sa ekonomiya. Nga dapat aristuhon ni sila so that they will know kung diin ang lugar nila. Ang kasuguan. Ang gusto magtayog sa gobyerno in the guise of using democratic rights. Pero sa actually, isa ay nakapamagis ang panabotahe, pareho sang inaobra sang CPP, NPA, NDF, they must be brought before the bar of justice and they should be subjected to law enforcement. Samtang, hindi naman magupod sa undat biyaheng SS Stone kag Febacta, nga may kapin 3,000 ka mga miyembro nga driver kag operator. Apisar kulang, magapabili naman ang modern jeepney sa pagbiyahe kag hindi kabahin sang protesta sa Lunes. Opo, Kiril Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga estudyante, madamo sa natunan sa ginpakigbahin nga ihibalo kay inspirasyon nga dala sa GMA Network Senior Executive sa GMA Masterclass, the Icon Series sa ginhiwat sa Iloilo City. Yaring balitang itutukan ni John Sala. Liwat nga nag-arangka ang award-winning GMA Masterclass Series sa syudad sang Iloilo. Kag sa sininga kayugaynan, mga ginakabig icon sa ilang patag ang naghatag sang dugang nga ibalo kag inspirasyon sa mga estudyante kag manunudlo sang University of San Agustin. Mga estratehiya sa pagsulbar sang problema sa organisasyon kag mga pamaagi agud mapasanyog ang teamwork kag creativity sa trabaho ang ginpakigbahin ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head for Program Support, Reggie C. Bautista. But when I talk to them, you know, alam ko, pagod na tayo, whatever. I mean, it's important you acknowledge that. Right? You acknowledge that they're tired. You acknowledge that you're tired. But, you know, kaya natin to. Nangin exciting man ang diskusyon kaupod si GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth Gira Sunable. All ears ang mga estudyante sa ginhatang nga tips kag advice gikan sa isa sa mga utok sa likod sa mga dekalibre kag award-winning kapuso serye kaangay sang Mulawin. Encantadya kag ang nagtrending nga Maria Clara at Ibarra. You try to give it an edge or a +1, and that does not always mean that it has to be a different story, sobrang unique. It could be an edge in casting, coming up with a casting coup, putting actors that have not worked together in one show, making it interesting. Ginatagan man sa kaygayinan ang mga estudyante nga makapamangkot sa icons. Suno kay First Vice President kag Head sang GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Paagi sa GMA Masterclass Series kinatagan sang pagtamod sang GMA ang paghatag sang dugang nga ihibalo sa mga pamatanon sa papel sang media sa pag-usuwag sang komunidad. Over the years, we have had the privilege of hosting some of the biggest names who have shared their personal stories, discussed their creative processes, and provided valuable advice on how to navigate the complexities of the world. This year, the GMA Masterclass, the Icon Series returns and celebrates the lives and trailblazing careers of accomplished Filipinos who we now consider as icons in their respective fields of expertise.
Gani ang mga estudyante, dako ang kalipay sa mga mapuslanon nga natun-an sa GMA Masterclass The Icon Series. For me, sir, as a communication student, importante talaga for me na alamin mo yung pinapasok mo, na it's also important that you have a background so that when you go out, sa outside world na, it's easier for you to find things kung saan ka talaga expert, kung saan ka magaling. Seeing them on stage, I'm getting interviewed. So I can see myself na someday I might be the one interviewing them or I might be the one get interviewed, parang ganon. So it's a really big inspiration for all the youth out there. So it's a good thing that GMA is doing this masterclass kasi maraming na-i-inspire ng mga kabataan ngayon. Dako man ang pagpasalamat sa University of San Agustin sa Cagayanan nga mangin host kag partner university sang network. Good, humble kagina sa speaker, okay, na we must continue learning to stay young. And then humble man ni St. Augustine said that if you stop learning, if you stay stopped, it is the beginning of your end. So we must continue learning in order to live forever. Magluwas nga madamo sang natun-an na entertain man ang mga estudyante kag mga tubalambong sa mga song number ni Kapuso OST Princess Hannah Priscillas. Ini na ang ika-29 nga leg sang award-winning nga inisyatibo sang GMA. Upood kay Romel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, duha naman ka low pressure area ginabantayan subong sa pag-asa sa sulod kag sagwa sang PAR con Philippine Area of Responsibility. Ang LPA sa sulod sang PAR ang ulihin na siplatahan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sunod sa pag-asa posible sa gihapon ini ngaming bagyo sa mga masunod nga inoras o kun inadlaw apang posible man nga magwa na sa PAR. Masobra 1,000 kilometers naman ang kalayon sa Mindanao sang isa pa ka LPA sa gwa sang PAR kag sunod sa pag-asa. Ginalauman nga masunod din sa PAR subong nga weekend. Nagaupod ang duha ka LPA sa ITZZ o kon Intertropical Convergence Zone. Padayon man ang epekto sa easterlies o kun ang mainit kag mapaang nga hangin halin sa dagat Pasipiko sa pinakabahin sa Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros provinces. May mabasog nga ulan sa pinakalugar ganing manginhanda sa posibleng nga baha ukon landslide mga kabugso. Samtang kung hindi magalom o kung hindi magalom kag hindi syado maging maulanon sa inyong lugar karon sa gabi, posible nga inyo masaksihan ang ginatawag nga penumbral lunar eclipse. Ini ang pagtabon sang landong sa kalibutan sa kasanag sang bulan. Pero tungod penumbral, ini tama kadulom sang landong nga magatabon sa bulan. Pwede masaksihan ang lunar eclipse umpisa alas 11:12 karon sa gabi, tubtob alas 3:34 sa kaagahon. Isa ka dolphin ang nakitaan nga na stranded sa manabaw nga bahin sang dagat sa barangay Getulio, Buenavista, Guimaras. Gilayon ini nga ginreport sang barangay official sa Office of the Municipal Agriculturist. Sa bulig sang OMA kag BFAR Guimaras, ginhatagan sang first aid ang dolphin matapos nakitaan ini sang pila sa nga side flippers. Apang napatay man ini. Gintumod ini nga pantropical spotted dolphin nga nagalaba sang 2 ka metro. Isa ka magkal nga nagsulod sa balay sa Iloilo City proper ang nadakpan sa mga residente. Napuhag ang mga residente sang barangay Hipodromo sang makita ng magkal nga nagsulod sa bintana. Ginabanta ang nagalaba sa napulo katapak ang manog kag nagabugat sang 8 tubtob na pulo ka kilo. Gin-turnover na ang magkal sa DENR. O mga kapuso ha, hindi gid pagpalampasa ang ulihing nga gabi sa mga lihim ni Orduha. Samtang bantayan ang pag-Let's Vault In sa world premiere sang Voltas 5 Legacy sa Lunes, May 8, 2023 pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, mahimo niyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamog niyo salamat sa pagtutok. Mga kapuso, mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla, naghahatag importansya sa mga balita lokal.
Sa ngalan sang bugos nga pwersa sang One Western Visayas News Team, ako sa Eden Prietos, buong puso para sa Pilipino.